Matapos ang nangyaring insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal na nasa West Philippine Sea, ibinalitang sinisi pa rin ng Chinese government ang Philippine Coast Guard dahil pumasok umano ang BRP Malapascua sa kanilang teritoryo nang hindi nagpapaalam sa mga otoridad ng China. Ipinatawag naman ni President Marcos Jr. sa Malacanang ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Xilian upang ipahayag ang kanyang pagkabahala at pagkadismaya sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea, lalo na't napag-usapan na rin nila ito noon ni Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ng presidente na masyado nang nakakabahala ang palaging agresibong aktibidad ng China dahil ikailang beses na nagkaroon ng pambubuli mula sa China Coast Guard sa loob ng ilang buwan lamang. Nag-file na rin ang ikawalo nitong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China, ngunit alam naman nating isa sa walang bahala lamang ito ng Chinese government at magpapatuloy ang ganitong insidente hanggat hindi pumapalag ang ating mga otoridad sa West Philippine Sea. Pinag-uusapan na rin sa Senado na dapat nang makipagtulungan ang Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa upang madepensa ng Pilipinas ang sarili nito laban sa China at mabawasan ang insidente ng pambubuli sa ating mga kapwa Pilipino. Iminungkahi din ni Senator J.V. Ejercito na dapat pang bilisan ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan sa ilalim ng AFP Modernization Program sa lalong madaling panahon. Sa mga hindi nakakaalam, isa si Senator Ejercito sa mga sumuporta sa pagpapataas ng budget ng AFP Modernization Program mula sa 28 billion pesos nitong taong 2022 na naging 45 billion pesos para sa ngayong taon. Pinag-usapan din sa Senado na dapat na magkaroon ng Pilipinas ng isang naval force na kayang magpakita ng malaking presensya nito sa West Philippine Sea upang respetuhin ng China ang soberanya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, hindi uubra kapag ang BRP Andres Bonifacio na ginawa pa noong 1967 at nasa 55 years old na ang edad sa ngayon, at ang mga Parola class patrol vessels na wala pa sa kalahating laki laban sa mga barko ng China ang ipapadala ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya ayon sa Senado, dapat mas malakas na naval force ang ipadala ng ating bansa upang respetuhin tayo ng China at magdalawang isip sila na guluhin ang ating mga puwersa sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyang AFP Modernization Program, pinaplano ng Philippine Navy na magkaroon ng nasa 6 na air defense frigate na mas malaki at mas maraming armas kumpara sa pinakabagong warship ng Pilipinas at nasa 12 anti-submarine corvette upang makumpleto ang tinatawag na minimum defense posture. Maliban dito, iminungkahi din ni Senator Amy Marcos na gusto nitong buhayin muli ang self-reliant defense posture na sinimula noong 1974 upang hindi na masyadong umasa sa ibang bansa sa pagbili ng armas ng military. Dagdag pa nito na kaya na ng mga bansang katulad ng Thailand na gumawa ng sariling mga armas nito at ang bansang Vietnam na kaya nang gumawa ng sariling anti-surface warfare missiles at huling-huli na ang Pilipinas sa mga katabing bansa nito. Dapat na umanong gumawa ang ating bansa ng sarili nitong mga armas sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang pangangailangan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Maliban sa makakatipid ang bansa at masusuportahan nito ang modernisasyon ng AFP, makakapagbigay pa umano ito ng trabaho para sa mga Pilipino at makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, dapat nang isama ng Department of National Defense ang technology transfer sa kanilang mga proyekto upang makagawa ng sariling armas dito sa Pilipinas, at maraming bansa din ang handang magbigay ng kanilang teknolohiya katulad ng Israel, Turkey at bansang Japan, ngunit kinakailangan ito bigyan ng malaking pondo ng gobyerno dahil malaking halaga ang kinakailangan para sa technology transfer.